Kanegosyo, mamimili ka na ba ng paninda mo ngayon? Bago ka umalis, panoorin mo muna tong video na to kasi meron ako sa yung ilang tips and reminders na gustong i-share sa'yo, especially kung bagong sari-sari store owner ka lang. Sa tuwing nag-grocery ka, ito yung ilang mga bagay na dapat mong i-consider kapag namimili ka. Number 1, sa instant noodles kanegosyo, sa tuwing mamimili ka ng mga ganyang klase ng produkto, yung mga pansit canton, Lucky Me, Payless, mga ganyan, kapain mo muna yung powder sa loob. Kasi malalaman mo kapag kayan expired na, usually naninigas na yung powder niyan sa loob. O kung hindi naman expired yan, kapag matigas na yung powder niya sa loob, wag mo nang kunin. Kasi malamang niyan, butas na yan, kaya napasukan ng hangin. Kaya siya nanigas. Mahihirapan ka lang ibenta sa customer mo yan kanegosyo. I-check mo nang mabuti kanegosyo kasi ako, personally, madalas po ako maka-experience na mga dyan sa produkto ng pansit canton yung okay pa siya, matagal pa yung expiration period niya, pero makikita mo parang wasak na, bukas nakita mo na yung loob. Hindi ko alam kung factory defect or sinalaula lang na ibang mga customer. Pangalawa, kapag bibili ka ng paninda mong asukal kanegosyo, suriin mo yan ng maigi kasi madalas nabubutas yan. Kasi asukal yan matamis yan. Madalas pasukin ng mga langgam yan. Isang bagay pa kung bakit nabubutas yan, syempre kapag dinideliver yan ng mga pabrika, papunta sa mga wholesaler natin, mabigat yan. Sako-sako yan kanegosyo, binabalibag nila yan. Minsan, yun yung nagkakos ng butas. Kaya kung makakatsamba ka ng asukal na may butas, nabili mo, dinala mo sa tindahan mo, hindi mo na maibibenta sa customer mo yan kanegosyo. Imagine, ilang produkto yung kinakailangan mo ibenta para mabawi mo lang yung puhunan dyan, di ba? Sa pag-store naman ng asukal sa tindahan mo, iwasan mo yung ilagay doon sa area o sa part ng tindahan mo kung saan madalas tinatamaan ng araw. Kasi asukal yan nalulusaw yan kanegosyo. Kapag ka nalusaw yan, hindi mo na rin mabibenta yan sa customer mo. Lugi ka na kaagad kanegosyo. Kaya hanapan mo siya ng pwesto sa tindahan mo na medyo cool yung temperature para hindi ka mamroblema. Pangatlo, sa mga shampoo at mga detergent powders mga kanegosyo. Napapansin nyo ba sa tuwing mamimili kayo ng ganyang mga produkto, yung mga sabon, mga powder, madalas sa tuwing hahawakan ninyo maaligas-gas. Diba? May sabon. Ibig sabihin kanegosyo, merong ilang piraso dyan na butas. O kung hindi naman butas, punit. Kasi mabilis mapunit yan kanegosyo. Kasi diba napapansin nyo sa tuwing mamimili kayo ng sabon, bakit maaligas-gas? Kapag kachinig mo, okay pa naman. Pero pag tingin mo sa bandang ulian, nandun pala yung punit. Kasi ang madalas makasira niyan mga kanegosyo, yung ibang mga salaulang customer na wala namang pakialam sa mga produkto, basta punit lang ng punit. Yung bibili lang ng 3 piraso, 5 piraso, hindi na para tumawag pa sila ng staff para tulungan sila sa paggupit. Pupunitin nila ng sarili nila yan. Kaya kapag pinunit nila tapos natsambahan ka, yun ang nadampot mo, lugi ka na kagad kanegosyo. Kaya maging mapanuri ka. Pang-apat, sa chichirya. Kahit sa ang tindahan mga kanegosyo, malakas ang panindang chichirya. Especially sa mga kabataan, mabilis yan. Pero ako sa totoo lang, personally, hindi ako bumibili ng box-box ng chichirya. Bakit? Kasi kapag nakabox ang chichirya o maramihan, palagi na lang po merong 1 hanggang 2 piraso ng chichirya na wala ng hangin. Hindi may iwasan yan kanegosyo. Although, napapalitan naman yan kapag sinoli mo yan sa supplier mo, automatic papalitan talaga nila yan. Kaya lang, hassle yun kanegosyo, especially kung nagsisimula ka pa lang sa tindahan mo, di ba? Hindi na para bumalik ka pa sa supplier mo para lang dalhin yung 2 pirasong chichirya na wala ng hangin at papalitan nila. Paano kung namamasahe ka, di ba? O kung isasabay mo naman siya sa susunod na pamimili mo, malamang nakain mo na yan bago pa mangyari yon. Lugi ka na kagad. Pang-5, katol. Alam nyo mga kanegosyo, dito po sa Pateros, napakalakas po ng panindang katol. Kasi napakarami po ng lamok dito. Kaya kung ikaw gusto mo rin maglagay ng panindang katol dyan sa tindahan mo, ang may papayo ko sa'yo, isuriin mo na maigi. Kung kinakailangan mong buksan mo. Usually yung mga katol ng Baygon, yan, nabubuksan yan. Hindi naka-plastic yan kanegosyo, pwede mo makita yung laman sa loob. Kaya mabilis mong ma-identify kung may durog ba o putol na katol doon sa loob bago mo bilhin. Pero yung mga katulad ng Wawang, ayan, mga sikat na katol yan dito sa Pateros, hindi mo siya magagawang i-check sa loob kasi naka-plastic yan kanegosyo. Pero kung hindi mo magagawang i-check yung loob niyan, pumili ka na lang ng pinakamaayos na box. Yun ang bilhin mo kanegosyo. Kasi ang mindset ng customer, kapag ka nakita nila na durug-durug na yung box ng katol mo, syempre isipin yan, durug-durug na rin yung laman sa loob niyan, di ba? Kaya as much as possible kanegosyo, piliin mo yung may pinakamagandang box ng katol. Pang-6,
Yung mga 3-in-1 coffee, yung mga chocolate powder, tsaka mga powder juice, napakabilis ma-identify niyan kanegosyo kung goods pa yan or hindi na. Kakapain mo lang kapag ka nanigas na yan, ibig sabihin, wag mo nang bilhin, syempre. Mahirapan ka na ibenta sa customer mo yan. Pampito, yung mga Coke mismo, Mountain Dew mismo, yung mga soft drinks ka negosyo na nakalagay sa plastic bottle. Maraming klase niyan, iba't ibang brand. Iwasan mong bumili ng sobrang dami ng ganyan, especially kung nag-uumpisa ka pa lang sa sari-sari store business mo. Bakit? Kasi mga kanegosyo, etong ganitong klase ng mga soft drinks is mas mabilis po ma-expire or mas maiksi lang ang kanilang expiration period kumpara sa mga soft drinks na nakalagay sa bote. Kung hindi naman ganun kalakas bumenta ang tindahan mo, pinakamainam ka negosyo, mag-stock ka na lang ng konti niyan. Yung pailan-ilan lang. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, di ba? Syempre hindi pa naman kailangan ng mga tao yung sari-sari store mo Kaya expect mo na hindi pa ganun karami yung bibili sa'yo. Kaya kung mag-i-stock ka niyan ng case-case kagad, asahan mo na rin negosyo na may expire lang iba. Sayang naman. At yan ang ating mga simpleng sari-sari store tips sa pamimili ng iyong mga paninda. Mga kanegosyo, kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng video, click mo na yung follow at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo.